Simulan natin ang balitaan sa libu-libong bumisita sa Manila North Cemetery ngayong araw ng Undas. Kaya naman buong araw ding mahigpit na binantayan ng mga pulis ang loob at labas ng sementeryo para iwas disgrasya. Para sa update live na magbabalita sa atin si Mobile Journal Francis Orsio. Francis, kumusta na ang sitwasyon dyan? Pops J. Angela, nasa halos 1 milyong katao. Ganyan karami ang bumisita sa Manila North Cemetery para bisitahin nga itong mga puntod ng kanilang yumao. At ayun nga, no, patuloy mas pinigpitan na nila yung pagpapatupad sa seguridad ng mga pulis dito sa loob at labas ng sementeryo. Kahit saan ka lumingon, may pulis kang makikita at malalapitan. Mahigit 400 personnel kasi mula sa Manila Police District at iba pang force multipliers ang ipinakalat sa loob ng Manila North Cemetery. Hindi naman maiiwasan na may nakapagdala pa rin ng mga ipinagbabawal na gamit sa loob ng sementeryo. Ilan dito ang mga flammable materials gaya ng lighter na umabot sa mahigit 1,164 ang nakumpiska. Nasa 1,190 naman ang mga cigarette at vapes na pinaiwan din sa entrance. Habang ang mga pabango, higit 1,668 ang nakuha ng mga otoridad. Kaya naman nagpapaalala sila sa mga bibisita sa ibang araw na bawal ang pagdadala ng lahat ng uri ng sasakyan. Bawal din ang pagdadala ng baril, illegal na droga, matutulis na gamit, sound systems, flammable materials, alcoholic beverages, gamit pang sugal, sigarilyo at vape. Ang mga pwede lamang maipasok sa sementeryo ay kandila, trash bag, pagkain at payong. Bukod dito, bantay sarado rin ng mga pulis ang mga iligal na lagusan papasok ng sementeryo. Kaya wala namang naitalang mga iligal na pagpasok na mga bawal gaya ng alak. Uso naman sa loob ng sementeryo ang mga residente doon na rumaraket sa pagbebenta ng kung ano-ano. Si Conrado na gumagawa ng pang-design na precast at gumagawa rin ng nicho, umaasang kikita ngayong Undas. Isa siya sa higit 200 pamilya ang iligal na nakatira sa sementeryo. Matapos ang ginawang clearing operations doon, 2 linggo na ang nakaraan. Ako naman kapag ganong clearing operation na halimbawa bihira naman kaming yun dito. Pera na lang talaga yung ibang mga nag-i-squat talaga. Kasi iba, pagka yung mga abandon na nicho, hindi na mga dinadalaw, tinatayuan nila. Sa ngayon, hinahanapan na raw sila ng relocation site ng Manila LGU. Pops J. Angela, may mga iilan na lang na pumapasok dito sa Manila North Cemetery pero maya-maya ay magsasara na ito dahil hanggang alas 5 lang ng hapon itong sementeryo. Ang mga nasa loob naman na papayagan hanggang alas 7 ng gabi. Sa mga bibisita sa ibang araw, bukas ang Manila North Cemetery mula alas 5 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Francis, hindi rin ba papapasukin sa loob ng sementeryo yung mga kapatid nating dati na dyan talaga nakatira? Pops J, well, dahil sa loob naman talaga sila mismo nakatira, hindi na sila pinaalis ng mga talagang PNP personnel sa sementeryo. Yun nga lang, gaya ng sabi ko kanina, ang ilan sa kanila ay pinaalis na sa loob pero may 200 pamilya pa rin ang naninirahan dito. Yung mga pagkain naman na inaalay sa mga puntod dyan, di naman ba ginagalaw ng ibang bisita, Francis? Angela, sa pag-ikot at pagtatanong natin kanina, wala naman daw gumagalaw sa pagkaing nakaalay sa mga puntod. Pero base sa ilang residente na naninirahan dito, may mga iilan daw talaga na kinukuha yung pagkain sa oras na matapos na yung undas. May mga ilang pagkain naman kasi na iniaalay dito na selyado kaya tiyak na hindi naman daw madudumihan. Yun yung kadalasan na ginagalaw ng iba. Alright, maraming salamat sa iyo, Mobile Journal Francis Orsio. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, ay simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka nahuhuli sa mga balitang dapat mong malaman.